Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, Rimulya, umamin na. Ombudsman, Martires, papalitan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin ito. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si SOJ Boying Rimulya. Nako, target pala mga kababayan ang pwesto sa ombudsman. Ito po ang balita mula po sa Abante News Online at 2 hours ago, June 30, 2025. Umiksena na si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa labanan ng susunod na ombudsman. Ito po, papalitan si Martires, Rimulya, Ponteria, ombudsman. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Ito talaga. Pag si Rimulya, itong masasabi natin dyan. Pag si Rimulya po, ang nalagay sa ombudsman, nako, delikado. Si Vice President Sara Duterte. Kasi malamang sa malamang, hindi po magiging fair and just itong si Rimulya. May pagkiling po ito sa gobyerno mga kababayan. Okay? 'Di ba kailangan po ang ombudsman ay wala pong kinikilingan. Siya po dapat ay non-partisan kung baga. Kasi siya po ang papataw ng karapatang karapatang parusa, 'di ba? Sa mga nagkakasala sa gobyerno. Pag si Rimulya, sabi dito ni Dennis Mariano, mga kababayan, ang komento niya, ito. Kawawang Pilipinas, nako naman. Kawawa daw ang Pilipinas, mga kababayan. Yung anak niya nagkaroon ng kaso tapos agad-agad na-resolve. Sa tingin ba may credibility ba yan? Sa totoo lang, majority ng mga Pilipino ayaw sa kanya. Totoo naman di ba? Totoo naman po. Paano pa magkakaroon ng justice, no? Ang sambayan ng Pilipinas, di ba? Lalo na ang kaban ng bayan. Kasi yung ombudsman, di ba mga kaubayan, ito po ay mga nag-warning at saka nagpapadismiss ng mga or sila ang naging korte, di ba? Ang ombudsman po ay naging korte ng mga politiko, di ba? Lalo na mga public servant, okay? Ano ang inyong opinion mga kababayan kung si Rimulya po ang magiging susunod na ombudsman ng ating gobyerno? Anyway, paki-comment na lang po mga karibin natin ang inyong opinion. At eto, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez nag-take oath matapos manalo bilang representante ng 1st District ng Leyte. Ito lang ang masasabi ko dito. Hindi naman po nanalo si Speaker Martin Romualdez dahil wala naman po siyang kalaban, no? Dapat ang caption dito, Speaker Martin Romualdez nag-take oath dahil walang kalaban sa 1st District ng Leyte. Walang kalaban Pina-disqualify before the election. So panalo na kahit wala ngang boto, panalo pa rin Kahit isang boto lang, panalo na ito. So how can you say that there is a so-called election
'Di ba? Walang eleksyon doon mga kababayan. Ano lang, props. Props lang. Tapos proud pa, nananalo. What the? Proud na nananalo. Gagawing speaker ni... Nako po. Ay, nako. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin sa Romualdez pa rin. Nasabi niya po dito mga kababayan. Sa publiko ng BICAM Conference para sa tiwala ng taong bayan. Ayon po yan kay Romualdez. Nako, wag nyo kaming utuin, wag nyo kaming gawing bulag, wag nyo kaming gawing bingi, di ba? For example, isa sa publiko nila yung BICAM. Pero yung sasabihin lang nila, ganito, ganito, ganito. Yung mga insertion, kaya nyo bang banggitin yung mga insertion ninyo kapag isa publiko ang BICAM conference? Di ba? Kasi lalabas at lalabas din naman yan. Nagkaroon na kayo ng lesson from the 2025 budget? Di ba? Pero sa palagay nyo ba mga kababayan, kung isa sa publiko talaga nila yung BICAM conference, wala na ba talagang magaganap na insertion or something na paglabag sa batas? Hindi ako maniniwala dyan, mga kababayan. Sapagkat nasa dugo na yan eh. Kung baga nasa dugo na ng Kongreso, yung mga insertion na yan. Kaya mahirap pa rin magtiwala dito po sa BICAM conference na ito. Malay natin, after nila mag-conference, doon na i-insert yung kanilang mga budget na yan, di ba? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Sabi dito, sabi po ng DSWD, ayuda walang bahid ng politika. Utot nyo. Yan lang ang masasabi ko. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na walang pamumulitika sa kanilang social protection program gaya ng Assistance to Individual in Crisis Situation, AICS, at ayuda sa kapostong kita na program, AKAP. Alam nyo, DSWD, huwag nyo naman kaming gawing obo, huwag nyo na kaming gitanga. Hindi po bulag ang taong bayan, hindi po bulag ang ordinaryong Pilipino. Kung totoo man yung sinasabi ninyo na walang bahid ng politika, bakit sa buong Pilipinas mayroon pa rin hindi nakakatanggap ng ayuda? Diba? Kasi pinupolitika nga. Grabe naman yung analysis ninyo sa ayuda, DSWD. Bago nga kayo mamigay ng ayuda, bago kayo mamigay ng AKAP, bago kayo mamigay ng AX, the full politicos are introduced. No? Ini-introduce muna yung mga politiko coming from the national to the local government. Yung mga politiko na yan, ini-introduce muna. Nagpapakilala. Diba? Ginagamit ang ayuda. Para makilala rin sila. Yun po ang totoo. Kaya DSWD, are you sure? Baka fake news, baka ma-fake news ka dyan, di ba? Alam ng taong bayan kung anong totoo, tapos yan ang sasabihin mo. Dapat sinabi mo na lang, yes, napopoliticize itong ayuda because of the local governments and the national government. Mas maganda pang pakinggan kasi hindi ka nagsisinungaling, di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, Risa Hontiveros. Eto, sabi po ni Risa Hontiveros, handa kaming ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Ito ang depensa ni Senator Risa Hontiveros kaugnay ng kontrobersiya laban sa kanya. Anya, may patunay umano itong iba't ibang screenshot at video na kaya kaya nila umanong ilabas sa tamang panahon. Oy, teka lang.
napapag-usapan na rin natin ang video at mga screenshot. Baka, eto kasi kayo, ang bilis-bilis nyong mag-judge kapag pro Duterte ang nagsasabi. Like for example, yung ginawa ni Agent Morales, di ba? They're saying that it is an AI video. Ngayon, ibabalik ko naman dito kay Risa Hontiveros. Yung kanilang mga sinasabi noon dito kay Agent Jonathan Morales, ex-PDEA Agent Jonathan Morales, no? Baka itong screenshot mo or video mo ay AI din, di ba? How can the Filipino people trust the screenshot and the video? Kung baka lang AI yan, di ba? Dapat authentic yan. Ipaano na sa forensic. Para at least, di ba? You are showing the real evidence sa sinasabi mo. Mamaya, gawa-gawa nyo lang din yan. Hindi nyo, no? Or hindi natin maiwasang isipin na pwede nilang gawin yan. Diba? Kung dito nga nakapagbayad sila ng witness, diba? Yan pa kaya? Kaya yan. Wala nang imposible daw ngayon eh. Lahat posible na sa AI. That's why, Risa Hontiveros, how can we trust the video na siya ipapakita mo? Diba? Gumaganti lang kami ng gumaganti lang tayo ng argumento. Kasi grabe naman sila kung makapagparatang sa Duterte supporters. Showing the video nung mga nakaraang last year, di ba? Ngayon, dito naman, banatan rin naman natin itong video nila. Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin play yung video. Grabe naman po itong si Munsod. Ito, ang sabi po ni Munsod, Senators nag-aabogado para kay BP Sara. Mananagot sa taong bayan. Ayon po yan kay Christian Munsod. Dating Commission on Election Chairman Attorney Christian Munsod. Yan po ang sabi niya. Na isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Ito lang ang masasabi ko dito mga kabayan. No? Kasi ginagamit na naman po nila yung word na taong bayan. Di ba? Ngayon, ang masasabi lang po natin dito, kung talagang mananagot po si BP Sara sa taong bayan, bakit po yung mga senador or yung kung mananagot po yung mga senador, no, na nag-aabogado di umano kay BP Sara, bakit yung mga endorse ni BP Sara ng mga senators nag-number 1 at saka nag-number 2? Sa survey, latest survey mga kabayan, Vice President Sara Duterte nanguna for presidential preference. Nasaan ang sinasabi mong taong bayan dyan? Diba? Taong bayan already said, no? Na gusto nila si BP Sara, gusto nila ang Duterte. And yet, you are here, Munsod, no? Saying, no? Na mananagot yung mga senador na kumakampi kay BP Sara. Parang hindi ka panipaniwala. Diba? Kasi dapat hindi nag-number 1 si BP Sara sa survey. At saka walang nanalong senador na introduce or endorsed by Duterte. Diba? Kabaliktaran po yata ang sinasabi mo, Munsod, no? Ang tanda mo na. Diba? At saka, so anyway, depende naman po yan sa paniniwala ng isang tao. Yan po ang paniniwala niya kaya wala po tayong magagawa. No, mga kabayan, let us just respect yung kanyang analysis, mga kabayan. No? Pero hindi rin naman tayo pwedeng manahimik sa atin rin paniniwala. Alright? O ito mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po.
Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News 32 minutes ago. Just in, Vice President Sara Duterte has filed her counter affidavit before the Office of the Ombudsman to answer allegations that she misused the confidential funds of the Office of the Vice President as well as DepEd. Grabe talaga itong misuse of confidential fund, no? Simula sa simula hanggang ngayon, yan pa rin yung ipinupukol nila na issue kay Vice President Sara Duterte. Even if nagsalita na po ang COA that there is no such anomaly, no? Pagdating po sa confidential fund. Pero itong Kamara, this House of Representatives, insisting, no? Na mayroon talagang pagkakamali. Anyway, respetuhin na lang po natin yung pagdedesisyon nila sa buhay at sana, no, mapatunayan nga nila. Kasi sa simula pa lang, napatunayan na ni Vice President Sara Duterte that there is no misuse of funds based on the COA reports. Nako talaga. Which she headed from 2022 until her resignation in July of 2024. Okay, so ayan, ABS-CBN News. Ito, nakakatawa kasi naguguluhan si Spokes Princess Sabante. Hindi daw sila nag-file ng kaso sa ombudsman against kay VP Sara. Kaya nag-react si Ombudsman Martires na bakit nyo kami pinadala ng copy ng committee report kung hindi kayo nag-file. Ano yan? Nagpapasikat lang kasi, bagong spokes eh. Kaya nagpapasikat lang itong si Abante. Hindi naman pala kayo nagkaso, no? Ano ang purpose ninyo na magpadala kayo ng mga committee report sa ombudsman kung hindi lang din naman yung kakasuhan si Vice President Sara Duterte? Anong gusto nyo? Kayo ang kasuhan ni Vice President Sara Duterte? Oh, di ba? Mga ano pala kayo eh. Gusto nyong makita ng ombudsman? For what? 'Di ba? Isa lang naman ang gusto nilang mangyari diyan eh. Kasuhan si Vice President Sara Duterte sa ombudsman. Tapos hindi pa matatapos yung kaso, syempre papalitan na si Ombudsman Martires. And diyan papasok si SOG Boying Rimulya. Din doon na. Karambola na mga kababayan. We don't know what's going to happen next, no? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.